what's up guys? Welcome sa episode 10 of the Vessel series. So for this episode, meron tayong dayo. Dito tayo ngayon sa Bacolod. Meron akong biglang work na kailangan pumunta dito. So dito tayo for like 3 days. And ano pa ba una natin gagawin? But to train. So meron akong pre-workout dito. And may kikitain tayong friend dito sa Anytime Fitness sa may Lacson Street. Malapit to guys. Classic Physique Pro. Kaya client din siya ni Grant. So I'm pretty sure baka yung iba sa inyo kilala niyo na siya. You know. Boss. Okay. Okay, sorry guys, hindi ako masyado nakapag-film dito nung kaming dalawa ni Louie. Kasi syempre first time lang namin mag-meet. So medyo weird naman na i-vlog ko na kaagad. Nagbuhat lang kami dito, tapos pumunta na siya sa work. Ako, nag-work na rin. Kaya wala rin masyadong ganap. After that, kumain ako na isang mabilis sa pinakamalapit na inasalan na nakain ko. Honestly, at the time parang sarap na sarap ako pero saktuhan lang pala siya. And after that, nung medyo maluwag-luwag na yung schedule, pumunta ako sa may Victoria City kung saan galing si Madam Pao. Hometown niya, hindi naman galing. Pero yun yung hometown ng family niya sa mother side. So pumunta ako doon, nagdala ako ng onting goods. And I think that's the day. Wala masyadong nagganap at that day. Hindi rin ako masyadong nakapag-vlog kasi syempre pagod sa flight. Madaling araw kami bumiyahe. And ayun, basically that's the day, wala masyadong ganaps. Morning guys, hindi ako masyadong nakapag-vlog na kagabi after kumanggaling sa Victorias kasi pass out na ako. Hindi rin ako nakapag-video dun sa loob ng Victorias kasi medyo nahiya ako in a way kasi syempre pupunta ako doon kila Paula and wala naman si Pao tapos mag-vlog ako doon. Pero I'm happy na nakita ko sila kasi totoo lang gustong-gusto kong pumunta dito talaga sa Neno, sa Bacolod kasi napaka-different ng vibe dito. Malapit siya talaga sa heart ko. So ayun, today ang plano is work things, meetings, ganyan. Tapos later tonight, magkikita kami ni Louie ulit. Magbubuhat kami, tapos baka kumain somewhere. Punta na ako ng Anytime Fitness para mag-knockout ng steps. Tapos, bahala na later kung ano magiging plano. But now, naghahanap ako ng coffee. So, kung saan ako pwede makakuha ng coffee. Kasi wala akong kape. Usually, may kape ako sa bahay. Wala akong kape now. Kaya maghanap tayo ng kape. Okay, dito tayo ngayon sa Dunkin. Pinakamasarap na coffee. Pinakamatapang din. Tambay muna ako dito saglit kasi I still have time. Kumuha ako ng black coffee tsaka sugar-free sweetener kasi I'm a kid. Ang gloomy. Paborito ko yung yung ganitong weather. Hindi naman sobrang lakas ng ulan pero hindi rin mainit. Okay, siguro perfect time para mag-prep update. So far, so good naman. Mababa yung weight ko. And parang training is okay. Nabanggit ko nga ito kahapon kay Louie nung kinamusta niya ako. Actually, parang na-realize ko nga na parang napaka-autopilot ko na lately. Na parang tinatanggap ko na lang na okay, gutom, ganun. Wala ganun talaga pag prep. Magugutom ka talaga. So ngayon, parang you have to suck it up. Ganun na lang din yung naisip ko, prep-wise. Tatanggapin ko na lang na magugutom ako. Tatanggapin ko na lang na it's gonna suck. Tanggapin ko na lang na there are days na talagang bagsak yung mood or parang hindi naman days, parang there are moments na bagsak yung mood mo kasi nga gutom ka, kasi nga pagod ka, ganun talaga, you have to accept it. And I guess yun lang din yung na-realize ko lately, kaya parang feeling ko okay yung momentum ko nitong first few weeks ng prep. So yun lang, that's prep. Ubusin ko na tong coffee tapos ina-knockout ko na yung steps. I'm thinking around 6,000 steps para kalahati. Tapos later kung meron mang free time, maglalakad-lakad na lang ako around dito kasi maganda nga yung weather. I love it. Okay, bago kami pumunta sa work thing today,
dumaan muna ako dito sa Manukan Country. So sarado pa yung kinakainan namin madalas ni Paula, which is yung Aidas. But nakita ko to kay JP Anglo, yung Bernadette's. So paborito niya daw to. So dumaan ako. Swerte ko bukas. Siyempre kumuha tayo ng chicken breast and plain rice lang. Medyo nanginginig na ako so sobrang excited. Dito si Boss Jen, kausap natin. Ewan ko kung makikita sa camera. But... oh, ang saya-saya. All by myself, akin lang yung buong resto. Sheesh. Okay, si bro. Hindi na on yung mic, kaya walang nakuwang boses ko dito. So basically, sinasabi ko dito nung kumain ako sa Bernadette is yung bakulod nun way na gumawa ng sausawan. So kalamansi, madaming suka, and onting toyo lang. Tapos sang katutak ng sili. Well, I guess hindi na yun bakulod nun. Personal preference din. But yeah, yun. Sobrang sarap nitong Bernadette's. And sobrang pasok sa protein. So hindi ako nagdala ng whey. Kasi I know malapit lang ako sa Manukan Country. So doon lang ako madalas kumain ng buong trip. And madalas sa Bernadette. So pro tip din guys, na sinabi ko rin dito pero hindi nakuha ng mic is pag magpapaluto kayo or kakain kayo dito, i-request nyo na walang basting oil. Kasi usually nilalagyan nila ng chicken oil or basting oil habang niluluto. So para that way, malimit nyo yung fat na nalalagay sa food. So yun, basically that's it nung kumain ako sa Bernadette's. And sorry kung hindi ko siya masyadong or hindi ko nagawa yung part ko sa pag-record ng boses kasi nga sobrang gutom na ako and brain fart moment. Bihira to nangyayari especially pag nagre-record ako but sobrang brain fart moment. Okay. Hello. Welcome sa present day. So it's been a week since nanggaling ako sa Bacolod. And hindi na ako masyado nakapag-film kasi after namin magkita ni Louie nung gabi na yun, more on work stuff na yung nangyari. So hindi ko na rin naisip talaga mag-vlog. But overall, yung trip ko sa Bacolod was more of a work / parang break na rin from the routine. Kasi it's important na magkaroon tayo ng breaks kahit na gaano ka na into the routine. Okay din na mag-break kahit na sabihin mong hindi mo naman kailangan but minsan sa sobrang robotic na talaga ng ginagawa mo, hindi mo papansin na parang burned out ka na pala. So I guess I'm not that burnt out pero medyo closer na, alam mo yun. And kahit na sobrang bilis lang dun, sobrang nag-enjoy ako. Thank you pala dun sa mga nakasama ko sa Bacolod, si Louie and si Janareb. Siguro maglalagay ako ng mga photos here sa screen. Sobrang nag-enjoy ako. And nag-enjoy din ako, syempre, napakain ako saglit. So sabi ni Grant, sige mag-diet break ka muna. So nag-diet break ako for 4 days and alam mo yun, yun talaga ang nagpa-enjoy sa akin. So, I guess yun lang. Yun lang gusto ko i-share. Medyo quickie lang yung video na to. Medyo hindi rin planado yung pagpunta ko sa Bacolod and hindi rin planado yung vlog na to. So, sorry guys kung hindi ako masyadong nakakapag-produce ng content. I'm trying to be more consistent kahit na medyo busy talaga with all sa work and sa mga side quests. So kung hindi nyo pa nakikita, please follow yung Monday na naman podcast. Hindi lang yun. Nag-freelance work din ako nitong past weekend. So kaya pinilit ko makabalik sa galing Bacolod kasi may shoot ako. So yun, anyway, update lang yun sa life. But yeah, tinatry ko rin maging consistent sa short form. So marami talagang side quests si bro. Kaya pagpasensyaan nyo na kung medyo hindi ako masyado naging consistent sa super cinematic stuff dito sa YouTube. But yeah, I hope nag-enjoy naman kayo sa change ng sceneries. Ako nag-enjoy ako, syempre sa pagkain ko ng inasal. But yeah, andito na ako ulit sa regular programming and I hope makapag-produce ako or ma-document ko yung prep. Kasi may show dates na. So yun, excited na ako doon. May show dates na. Hoping na sa mga future episodes, mas makapag-produce ako ng mas maganda. And dapat full day of eating to pero tignan na lang natin sa mga susunod.
Kaya abangan nyo na lang guys. So again, thank you for watching and I'll see you guys on the next one. Bye!